Ang muli na namang itinutulak na may iba yung lakas ng Department of Interior and Local Government ang bayanihan, federalismo. Tika nga lang muna. Sa pagkakaalam ko, ang meron lang mandato para rebisahin, ritukihin, amendahan, o maghain ng panukala para dagdagan o bawasan ng saligang batas ay ang mga senador lamang at ang mga kinatawan sa mababang kapulungan. Sila lamang po. Alinsunod po yan sa saligang batas. Kaya ang tanong na nagmamakaawa na maitanong kung si DILG Secretary Eduardo Anyo ay nanumpa, kamay, nanumpa to defend and protect the Constitution, ngunit sa halip ay ang kanyang inaatupag ay atakihin ang naturang saligang batas. May planong baklasin upang palitan ng ibang klaseng saligang batas at gumagamit pa man din ng ating pera, ang pondo natin sa gobyerno para isulong ang kanilang advokasya o pangarap, pagnanais. Hindi po ba ito ay at the very least unconstitutional at worst treason? Ayan ang tanong na nagmamakaawa maitanong. Isa pang tanong na nagmamakaawa na maitanong, ang revolusyonaryong gobyerno ba ay talagang makakabuti para sa kapakanan nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino? Isip-isip po tayo mabuti. Mag-isip-isip po tayo mabuti. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Ruben Padilla, ang bad boy. Sabayan din natin ng kilatisin natin gamit ang ating sentido komon kung may kabuluhan ba, may basihan ba, at may katotohanan ang kanyang mga pinagsasabi. Ang mga Pilipino ay revolusyonaryo. Ang mga Moro ay revolusyonaryo. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi pa tayo nagkakaroon ng revolutionary government? Palakpak naman po tayo lahat! Sa puntong mga revolusyonaryong mamayan o tayo mga Pilipino ay mga revolusyonaryo, ayon kay Bad Boy, agree ho tayo dyan, 101%. Katunayan, simula pa nung March 16, 1521 hanggang ngayon, patuloy ang ating pakikibaka. Pero tayo po ay nakikibaka upang lumaya sa pang-aalipin at pang-aabuso ng mga naghahari-harian sa bayan. Kabaliktaran naman ang gustong mangyari ni Binoy, ni Bad Boy. Ang gusto niya, lalo pa tayong paaalipin. Mantakin niyo. Ayon sa DILG, ang dahilan kung kaya todo nilang itinutulak ang federalismo ay para daw paggalingin ang mga kanser sa lipunan. Lalong-lalo na, sabi nila, ang korupsyon.
ang kawalan ng trabahong matino at gawing pantay-pantay ang regional income inequality. Alinsunod daw ito sa atas naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi naman masama. Maganda kung sa maganda ang kanilang inihahayag na intensyon. Nga lang, ika nga nila, the road to hell is paved with so many good intentions. Kaya kilatisin nga natin kung ito ba ay may batayan, sila ba ay may batayan, may katuturan ng kanilang mga sinasabi at ika nga ay malapit-lapit sa katotohanan. Unang-una po, kailangan itulak po na magkaroon ng bagong federal constitution. Kasi po ang ating gobyerno, magmula 1935, panahon pa ni Manuel Quezon, hanggang yung 2019, panahon na ni Duterte, ay unitary, highly centralized form of government pa rin. So 84 years na po na unitary, highly centralized form of government ang Republika ng Pilipinas. Napakatagal na po ng bulok at palpak at manhid na sistema. Bulok daw ang unitary form of government ayon kay E.R. Ejercito. Pero, ang kanyang exhibit number 1, pabor sa federalismo, ay United States of America. Wala sa tono, di ba? Wala sa tono sapagkat ang ating forma ng gobyerno sa ngayon ay kamukhang-kamukha ng sa United States of America. Sige, ipaghambingin po natin. Facts check po tayo. Right? Facts check po tayo kung ano ang pagkakahawig at pagkakaiba ng United States of America at Philippines pagdating sa forma ng gobyerno. Okay, may presidente ang US. Mayroon din tayo sa PH. Bicameral registration ng US. Meron silang Senado at House of Representatives. Ganon din tayo sa PH. May mga federal states sa US. May mga autonomous local government units din tayo sa PH. May mga political dynasties sa US. Meron din tayo sa PH. Alam nyo, political dynasty per se is not nasty. Ang anli pangungurakot ng mga kasapi sa mga dinastiyang politikal ang talagang problema sapagkat hindi sila napapanagot. Hindi sila napapanagot sapagkat powered sila by marka demonyong trial by palakasan. Kontrolado ng mga salot na kurakot ang marka demonyong sistema ng hustisyang hukumang palakasan. May trial by jury sa US, yun lang. Wala ho tayong trial by jury dito sa Pilipinas. Trial by palakasan ang meron tayo rito sa PH na punot dulo ng lahat ng kanser sa ating lipunan. Trial by palakasan ang talagang ugat ng mga problema nating mga Pilipino. Kaya ang resulta sa ayon sa Transparency International Corruption Index 2017, pang-16 ang US sa mga least corrupt countries, samantalang pang-11 ang PH. Ngayon, malinaw na po ba sa inyo
kung ano talaga ang problema sa ating bansa. Pangalawang argumento ni ER, Ehersito, pakinggan natin at kilatisin gamit ang sentido komon. Pangalawang sandigan, kailangan po natin magkaroon ng isang gobyerno ng tao, mula sa tao at para sa tao. At hindi para sa trapo at mga garapal na magnanakaw na politiko. Government of the people, by the people, for the people. Tunog demokrasyan totoo yan. Ehersito. Sa demokrasya lang, sa kasalukuyang forma nating gobyerno, maaari magkaroon ng government of the people, by the people, for the people. Hindi sa federalismo. Pero kailangan, gawin muna nating totoo, tunay ang demokrasyang meron tayo sa bansa. Ano ba missing link? Bakit peke ang demokrasya natin? Hindi kasama sa karapatan nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino ang karapatan sa trial by jury. Yan po missing link. Ang itinutulak ninyo, ER Ehersito na RevGov, ay government of the few, by the few, for the few. Ano pa nga ba? Ano pa ba ang iba nilang mga argumento? Argumento pala. Argago ako na argumento eh. Kilatisin po natin. Pangatlong sandigan, kailangan buksan na po ang ating ekonomiya para magkaroon po ng pag-asa at oportunidad ang bawat Pilipino. Bubuksan ni Pangulong Duterte ang ating ekonomiya. Hindi na 60-40 sharing para sa mga dayuhang negosyante. 40% ang dayuhang negosyante, 60% para doon sa mga Pilipinong dummy company. Ibubuksan na po ang ating ekonomiya, tatanggalin ang mga restrictions para sa pag-aari ng mga dayuhan o foreigners, para sa mga industriya at pag-aari ng mga lupain. Ha? Mga soberanong mamayang Pilipino daw ang makikinabang kapag naikasan nila o binuksan nila ang ekonomiya para sa mga dayuhan. Nagloloko mo naman kami, Ehersito. Di ba mga insik ang talagang makikinabang? Gusto niya yata gawing legal ang anumang mga illegal na nangyayari ngayon sa ating bansa eh. Ano pa? Sige, ibuga pa ninyo ang inyong iba pang mga argumento. Ehersito, pabor sa inyong isinusulong na RevGov pagkatapos para maikasa ang federalismo. At pang-apat po, na sandigan ng Malacanang at DILG para itulak ang Federal Republic of the Philippines. Kailangan na po baguhin ang ating 1987 Constitution, maamyenda, marevisa through a revolutionary government. Hindi na kailangan ang Kongreso at Senado para magkaroon ng katuparan na matagal na nating nilimithi. A Federal Republic of the Philippines. Ayun. Gusto pala nilang iitsapwera ang mga senador at mga kinatawan sa pagkakasa ng federalismo. So, kailangan i-RevGov muna. Aba, parang nanggugulang Pati, wow, pati tayo, mga soberanong mga mamamayang Pilipino, gusto ring iitsapwera. Nako. Ang gusto mangyari ni ER Ehersito, ideklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang revolusyonaryong gobyerno. Pagkatapos, sa kanya itatatag ang federalismo. Kaya naman, para itsapwera mga senador at ang mga kongresista. Pati tayo, mga soberanong mamamayang Pilipino, wala na rin papel, hindi na yata nila kailangan idaan pa sa plebisito o referendum ang panibagong forma ng gobyerno. Kasi kung revolusyonaryong gobyerno nga naman,
O maaari din, para mabihisan nila ng legalidad, gagawin nila o idadaan nila sa referendum. Pero, gagamitin nila ang hokus-pikus. Ay, nako. Pero, isip-isip muna, Pangulong Rodrigo. Isip-isip muna. Ikaw man ay sumumpa to defend and protect the Constitution. Baka pagkadeklara mo pa lang ng revolutionary government, ay pupusasan ka na. Sapagkat yun ay unconstitutional at best. And at worst, treason. Isa pa, hindi na ngayon uso ang news blackout. Dahil may social media na nga eh. Mabilis. Mabilis ng makapag-organisa ang mga kokontra sa pribadong sektor man, maging sa hanay ng pulis at militar. Oho. Karamihan sa mga yan, sigurado ako, higit na nakakarami. Ayaw nila. Isipin man lamang na babalik tayo doon sa atin ng pinanggalingan bilang mga alipin ng isang revolusionaryong gobyerno ng Espanya. For all intents and purposes, yung pong gobyerno ng Espanya ay revolusyonaryo. Sila lang nasusunod. Walang karapatan ng mga ay ninuno natin nung araw. Gusto yun ba yan ng karamihan o higit na nakakarami sa mga sundalo at pulis? Hindi ho. At yung milyon-milyon, mahigit 100 milyong mga Pilipino, gugustuhin ba yan? Malabo. In real time, makakarating din ang balita sa iba't ibang bansa at tiyak dadaluyong ang mga susuporta sa mga kukontra. Sige. Pakinggan pa po natin, iba pa nilang mga argumento. Ang ibig sabihin ng federalismo, ito po ay isang sistema ng gobyerno para ibalanse ang government powers and budget. Federalism means balancing the distribution of government powers and budget. Parang sa Amerika, 50 states, balancing ang budget po dyan. Wala naman tayo debate dyan sa sinasabi nilang balancing of power and budget. Wala tayong debate dyan sa puntong yan. Pero, tulad ng Amerika, ang mga autonomous LGUs ay katulad na rin ng mga autonomous states. Kanya lang, dahil nga sa wala tayong trial by jury rito, tingnan nyo nangyari sa ARMM. Kapareho din halos siya ng estado, sa isang estado doon sa United States of America. Anyari. Dahil sa Kurakotable funds, minasakir ang 58 katao na karamihan ay mga mamahayag. Dahil sa Kurakotable funds. Kaya naman tarlamak ang kurakutan sa ARMM dahil uulitin ko uli, hindi uso sa bansa o hindi pa ang trial by jury of, by, for the sovereign Filipino people. Hindi katulad ng sistema ng hustisya sa Amerika na mga mamamayan ang mismo nagpapakulong sa mga mandarambong at mabilis lang dahil justice delayed is justice denied. Pati ang mga senador at kongresista na kaalyado noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, saan nila hinuhugasan ang kanilang mga kinurakot na pondo sa gobyerno? Doon sa ARMM. Ang federalismo per se ay hindi masama. Inuulit ko at uulit-ulitin ko yan. Iyan ay kung ang pundasyon
ay trial by jury o by for the people katulad ng sa US. Ngunit, ang federalismo na itinutulak nila ng DILG ng unconstitutional o sa pamamaraan ng unconstitutional at treasonous ay katulad ng federalismo sa Russia. Walang trial by jury o by for the people na katulad ng sa Amerika. Kaya anti-corruption din ang meron sa Russia. Kaya katulad nating mga Pilipino, marami din mga Ruso ang gumagapang sa hirap. Naghihirap sila sapagkat ang kanilang pinuno, si Vladimir Putin, ay champion ng korupsyon sa buong mundo. Kaya hindi alam ni E.R. Ejercito ang kanyang pinagsasabi porket federalismo daw maganda na. Gusto niyo pa na isa halimbawa? Valenzuela. Valenzuela is a federal state katulad ng Russia, mayaman din sa langis. Pero naghihirap ang mga mamamayan sapagkat wala silang trial by jury, kung kaya ang kanilang presidente nakaw dito, nakaw doon. Anti-corruption din na nangyayari doon at hindi napapanagot ng mga mamamayan ang mga kawatan sa kanilang pamahalaan. Tulad din ng sa atin. Mga kasoberano, pahirit po ng subscription dito po sa ating video na to, dito sa ating YouTube channel na ito para malalaman, mas marami makakaalam ng ating advokasya na pagpairal sa bansa ng trial by jury upang siguraduhin na totoo ang demokrasya na meron sa bansa at ang ating kalayaan. Tayo mismo bilang mga juror ang sisigurado na mapapangalagaan. Kung hindi ka labisan, paki-like na rin at share ang video na ito at sa ating YouTube channel. At syempre pa, huwag ko kayong mag-atubiling magkomento, pabor man o kontra sa aking mga pananaw, opinyon, at lalong-lalo na sa advokasya. Hanggang sa susunod, Kitkilatis Lagari po. God bless us all. God bless Philippines.